Magandang ngiti. Sige po. At isama mo na rin po yung ibang mga katabi mo. Yan, ngiti. Okay lang bang ngitian mo yung bawat isa? Sige. Christmas po nga, malapit ang Christmas. Dapat masaya. Tama ba? So, bigyan mo ng mga magagandang ngiti yung mga katabi mo at pakisabi, Merry Christmas. Yan. Masarap ba pag may taong nakangiti sa'yo? Masarap din ba kapag ikaw nagsasmile? Alam niyo po ba, according pala sa research, every time pala na lagi tayong nagsasmile, happy tayo at feel good inside tayo, yung body pala natin, nakakapag-release yun ng chemical. At yung chemical na yun, yung nakakapag-dictate ng aura natin. Kaya pansinin mo po yung mga taong laging masiyahin, laging nagsasmile. Yung mga taong yun, di ba, ang aliwalas ng itsura, ang ganda-ganda. Parang ako lang. Diba? Kapag pala lagi tayo nagsasmile, gumaganda pala tayo at gumagwapo. So, okay lang bang ngitian mo ulit yung mga katabi mo? Yan, para gumanda at gumwapo. And kapag pala lagi tayong ngumingiti, masaya tayo palagi, hindi lang pala tayo gumaganda at gumagwapo, nakakapag-attract din pala tayo ng tinatawag na positive energies and opportunities. And speaking of opportunity, yung pong taong nag-invite sa inyo, okay lang bang tignan mo ulit yan, mata sa mata? Yan, yung taong nag-invite sa inyo, kung bakit ka kinulit pumunta dito, umattend sa seminar, kahit magpapasko na, kahit madalas yung iba, nakasa bakasyon na. Kaya ka kinulit-kulit pumunta dito, umupo ka dito dahil meron po yung nakitang opportunity. Opportunity na pwedeng makatulong sa ating lahat at hindi ka magsisisi. Bakit po ang lakas ng loob ko sabihin sa inyo at tumayo dito sa harapan na hindi kayo magsisisi? Dahil 3.5 years ago, sa mga naging first-timer, sa mga first-timer, naging first-timer din po ako. Okay lang ba magkwento? Yes! Yan. Pero bago po ako magpatuloy sa kwento ko, tuturuan ko po muna kayo sumagot ng yes. Dito po kasi sa AIM Global, maraming kultura dito. Parang kanina lang, di ba? 1,000,000. Magugulat ka pag first time ka, ano daw yun? 1,000,000 daw? Di ba? Ganun po yung kultura dito. At isa sa kultura din dito, kailangan pagsasagot ka ng yes, kailangan may lambing. Kailangan pag mag-yes ka, kailangan yes. Okay lang ba yun? Yan, edi mas masarap pakinggan. At pag may tanong, may sagot. At pag sasagot ka, kailangan may lambing. So, sabi ko kanina, ako po'y naging first timer din noon, 3.5 years ago. Ako po'y estudyante noon. Hindi ko po kasi alam kung paano kayo na-invite. Pero nung time po na yun, kakaibang pag-invite sa akin. Hindi po ako, parang nung time na yun, parang nabigla po ako. Bakit? Kasi yung taong nag-invite sa akin, nung una, lagi po akong kinakabahan sa kanya. Kasi lagi siyang nakatitig sa akin Hindi ko alam kung anong parang may balak siyang masama sa akin. Dahil schoolmate ko siya at classmate ko siya sa isang subject. Every time na magkaklase kami, lagi talaga siyang nakatitig sa aking masama. Kinakabahan ako. At noong nagkaroon ng chance na magtagpo talaga yung namin, yung mata namin, bigla niya akong nilapitan. Paglapit niya sa akin, sabi niya sa akin, Michelle, pag sumama ka sa negosyo ko, pag sumama ka sa business ko, yayaman ka. Pag sumama ka sa negosyo ko, magiging milyonaryo ka. Pag sumama ka sa negosyo ko, sabi niya, lahat ng pangarap mo pwedeng matupad. Siyempre, lalo po akong kinabahan. Bakit? Lalaki yung nag-i-invite sa akin. Pag ganun, mga babae, kakabahan ka ba? Yes, hindi mo siya masyadong kilala at the way siya mag-approach sa akin, pag sumama daw ako sa negosyo na, yayaman daw ako, magiging milyonaryo daw ako at lahat daw ng pangarap ko pwedeng matupad. Sabi ko, mukhang binubugaw ako nito. Nakakakaba, tama ba? Pero itong taong to, hala, sige, tuwing nakikita kami, invite siya ng invite. Yung tipong, kapag nakikita ko walang siya, malayo pa lang, lumalayo na ako. Alam mo yung tipong nasa isang malapit na yung classroom ko? Kahit sobrang lapit, maglulongkat pa talaga ako para lang makarating dun sa hindi lang kami magkita. Then itong taong to, nagulat ako kasi lahat ng nakikita niya, ini-invite niya. At kahit lalaki, kung ano yung sinabi niya sa akin, ganun din ang pagkasabi niya. Sabi ko, naku, nakakaba.
Parang scam, parang illegal, parang lokohan ito. Kikita daw ng milyon. Alam ko, mga kumikita ng mga milyon, yung mga negosyante. Negosyante na malaki na sobra yung negosyo nila, pwede kang kumita ng milyon. Pero kahit negosyante ka, pero hindi pa masyadong malaking negosyo mo, imposible kumita ng milyon. Tama ba? Lalo na, estudyante kami, pwede daw kami kumita ng milyon. Siyempre, hindi talaga ako naniniwala. At yung parents ko po kasi, negosyante po sila. Kami po ay distributor ng mga chichirya, mga snacks po sa buong Metro Manila. So, alam ko kung magkano or bago sila kumita ng malaki, matinding proseso talaga bago sila kumita ng malaki. At alam ko, ang mga taong kumikita ng mga milyon sa panahon ngayon, yung mga taong malalapit kay Lord. Kilala niyo po ba yon? Kilala niyo po ba yon? Mga drug lord. Yan, tawa si Kuya, mga illegal, pwede ka kumita ng milyon. Pag kidnapping yan, mabilis yan. So sabi ko, napaka-imposible na kumita tayo ng milyon. Then itong taong to, lahat na in-invite niya, hanggang sa hindi ko na siya pinapansin, and after several months, after a few months, after 6 months actually, binalikan ako itong taong to. Pagbalik niya po sa akin, may nag-iba na sa kanya. Kung excited siya nung umpisang in-invite niya ako, nung nagkita kami, mas naging excited siya. Bakit? Nung time po na yon, nagda-drive na siya ng brand new Mitsubishi Lancer niya. Palakpakan nyo naman yun. So, syempre, nung time na yon, sabi ko, dahil negative ako, kahit nagagandahan ako sa sakyan niya, dahil negative po ako, sabi ko sa kanya, naku, wala pang plate number yan. Nakabalot pa. Isoli mo na yan dun sa pinaghiraman mo. Akala mo makukuha mo ko dyan sa pakotse-kotse mo na yan. O di kaya, isoli mo na yan sa kasa. Di ba sa kasa? Sa mga may mga free, mga test drive. Di ba? Sabi ko, isoli mo na yan dyan. Hindi naman ako madadala sa pagganyan-ganyan mo. Pero, at the back of my mind, sabi ko, kung nakuha niya to dahil sa negosyo niya, kahit illegal, kung magkakakotse din ako, parang pwede na. Yung pala yung nasa isip din, no? Parang pwede na rin, no? Siyempre, bakit? Bakit yung nasa isip ko? Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil estudyante siya, estudyante ako, ang difference lang, ako, naglalakad pa rin. Papunta sa mga buildings ng school namin, pero siya, after several months, may kotse na siya, ang yabang pa. Bakit ako nayayabangan nung time na yun? Dahil wala ako nung meron siya. Tama ba? Bakit maraming tao nayayabangan pag may kotseng iba? Dahil ganun, tama ba? So, nayayabangan ako, pero imbis na tanungin ko kung paano niya nakuha yun, ako'y negative pa rin. So, sabi ko, naku, mag-aaral na lang ako ng mabuti dahil pagka-graduate ko, mas malaki pa yung pwede kong kitain at mas magandang sasakyan pa yung bibilin ko kaysa sa kotse niya. Pero naisip ko pa rin, sabi ko, kung estudyante siya, kumikita siya, bakit ako hindi ko siya gawin? Tama ba? Tama ba? Kaya sabi ko, sige nga, medyo parang gusto ko na parang ayoko. Then after a week, nagulat ako yung kuya ko naman mismo. Yung kuya ko, meron siyang binibilang na pera eh. Kasi sa Cavite po kami nag-aaral, AUP, Adventist University of the Philippines, sa Silang Cavite po yun. Ang bahay po namin is Caloocan. So weekly po ang uwi namin. Then weekly na yun, tuwing umuwi kami, yung kuya ko, binibilangan ako ng pera. Tagpa 500, tag 1,000. Kada bagsak ng 1,500, yung ulo ko bagsak din. 500, 1,000. Bakit po ako gumaganon? Kasi tinitigan ko yung pera na yun. Sabi ko, gusto ko rin yan. Baka pwede ako magkaroon yan. Pero dahil negative pa rin ako, sabi ko, saan galing yung pera na yan? Saan mo yan ninakaw? Talaga ang sama, no, ninakaw ang word ko. Kung saan mo yan kinuha? Anong meron yan? Bakit meron ka ganyang kalaking pera? Estudyante ka, wala ka namang ibang ginagawa. So sabi niya sa akin, nagne-negosyo kasi kami. Naalala mo si Ryan, yung Ryan Recalde, nag-invite daw sa akin. Yun ang kasama ko sa negosyo. Sabi ko, negosyo. O sige, wag mo na explain yan. Ano bang gagawin siya sa negosyo niyan? Baka magkikita din ako dyan, magkakotse din ako yan. Sige, wag niyo na sa akin masyadong damihan ng pag-explain, pwede na yan. Pero naisip ko, ano ba yung negosyo na pinasok nyo at papasukin ko? Yun ang tinanong ko. Sabi nila sa akin, nagne-networking daw sila. Patay.
Negative ako, naging positive ako because of the results. But then, naging negative na naman ako when I heard the word networking. Bakit? Pag sinabing networking, ang alam ko, ano ang mga, at alam ng maraming tao. Pag sinabing networking, ano? Scam. Ano pa? Tulungan niyo ako. Pyramiding. Pag wala kang career, wala kang profession, networking ka. Lahat ng masama, lahat ng illegal, lahat ng pangit. Kapag nag-networking ka, alam ko puro ganon. Bakit ganon ang nasa isip ko? At ganon ang nasa isip ng maraming tao? Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi yun po yung finifeed sa atin ng environment. Pero pagdating sa US, sa abroad, pag sinabing nagne-networking ka, ito yung mga taong nire-respeto. Ito yung mga taong kumikita ng mga malaki. Ito yung mga multi-millionaires. Pero bakit sila open-minded? Dahil sila po ay well-informed about network marketing. At paano po ako na-twist dito? Dahil nung 4th year college ako, first semester, nagkaroon ako ng subject na network marketing. Ako po ay graduate ng marketing. So, isa sa naging subject ko is network marketing distribution. Doon ko naintindihan na ang network marketing pala, it's a legitimate business. Legal siya na negosyo na nag-evolve lang. At pag sinabing networking, ito yung negosyo na pwede mong i-part-time. Ito yung negosyo na kahit estudyante ka, kahit empleyado ka, kahit negosyante ka, housewife ka, at kahit bakante ka pa. Ito yung negosyo na pwede mong gawin kahit part-time, na pwede kang kumita ng napakalaki. Kaya yung sinabi kanina dito, umpisa pa lang, sino dito gustong magnegosyo? Tapos, inintro ko, 1 milyon. Bakit po milyon? Kasi pag nagne-network marketing ka at gagawin mo yung sistema, pwede ka talagang kumita ng milyon. Kaya po ganun pa lang yung intro namin kanina, pagpalakpak. Tama ba? So, dun ko naintindihan, pwede pala ako dito. Kahit estudyante pala, gagawin ko lang pala to, pwede na akong kumita. Then, after po ng graduation ko, ito na po yung ginawa ko, network marketing. Hanggang ngayon po, ito na yung ginagawa ko. So, bakit noon, hindi ko maintindihan talaga yung ginagawa nila? Tanong nyo sa akin kung bakit. Ang reason ko po noon, dahil nakasaradong isip ko. Kasi walang magandang bagay sa taong nakasaradong isip. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Yung isip kasi natin, parang kamay yan. Once naka-open ng mind natin, like our hand, anything na ibigay sa atin, makukuha ba natin? Yes, pero kapag yun nakasarado, like our hand, anything na ibigay sa atin, makukuha ba natin? Hindi, kahit ipilit sa atin. Tama ba? So, okay lang ba? May konting activity tayo? Okay lang ba yun? Sige. Okay lang ba itaas ang kanang kamay? Right hand. Raise your right hand. Tignan natin yung isip natin parang kamay ha. Dahil naka-open yan, try mong hawakan ang katabi mo. Teka, hawak agad eh. Si kuya namili kung taas o baba. Yan, hawakan sa ulo ang katabi mo. Oh, ito po yung activity, walang magagalit dito. Dahil nakabukas yan, try mong haplusin ang buhok. Haplos po, wag sa bunot. Yung iba kasi, ikaw in-invite mo ako dito Nilabas doon yung galit eh. Ang tanong, dahil naka-open yan, pinaplos ko yung kamay nyo sa ulo ng katabi nyo. Na-haplos mo ba? Yes, try mo ngayon isarado. Isarado, close your hand. And ipatong mo ulit sa ulo ng katabi mo at haplusin mo ngayon. Haplos po, hindi batok ha. Yan, ang tanong, na-haplos mo ba? Hindi kasi, nakasarado. Ganon din po ngayon. Kung hanggang ngayon, naupo kayo po dito at nakasarado pa rin ang isip mo, kahit gaano tayo katagal dito, sino man ang mag-explain ngayon, hindi nyo siya maiintindihan at ma-appreciate. So, okay lang ba? Total po, pinagbigyan nyo na yung mga taong nag-invite sa inyo. Nagbigay oras na rin po kayo. Okay lang ba? Buksan natin isip natin. Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? Yan, mas maganda. So, yung time po na yun, nag-start po, in-open ko yung mind ko. Nung sinabi nilang, pwede akong kumita ng malaki, kahit estudyante ako, na pwede akong makapag-travel abroad, pwede akong kumita ng milyon, pwede akong magkasasakyan, at pwedeng lahat ng pangarap ko, pwedeng matupad. Yun po ay nangyayari sa akin hanggang ngayon, dahil sa simpleng pagbukas lang ng isip ko. So, maganda ba yun? So, okay lang ba? Mag-start na tayo.
Kasi ang part ko po today is to share with you yung mga reasons behind ng success ko. Siyempre, mas mahalaga kung paano ba ang ginawa ko para makuha ko yung mga milyon na yon. Tama ba? So, yung part ko po ngayon, share ko po sa inyo, yung company natin at yung mga produkto na naging reasons ng success ko. Tama ba? Siyempre, negosyo po ito. Pag negosyo ba, kailangan ng produkto? Yes, kapag walang produkto, yun po talaga ay lokohan. Yun na talaga ay scam. Yan. So, our company po is named AIM Global or Alliance in Motion Global. Pakisabi po, AIM Global. Yan, AIM Global po, nag-start po tayo noong March 18, 2006. And we are proud to say, magsi 7 years na po ang company natin at nakapag-create na tayo ng almost 700 millionaires. Palakpakan naman po natin yun. Yan, so alliance, meaning sino ba nagsama-sama dito sa negosyo po natin? Okay lang po, Kuya Rene, Kuya Marvin, i-ano po natin yung light? Saan ba sila? Yan. Wait lang po, ayan. Sino ba nagsama-sama dito sa company natin? Ito yung ating board of directors. President po natin, CEO, si Dr. Ed Cabantog, in partnership with Engineer Francis Miguel, ang ating VP4 Finance, and with Mr. Raymond Aspirin, or kilala siya sa John Aspirin, ating VP4 Sales and Marketing. Sila pong tatlo nagsama-sama para itayo tong AIM Global. So, Alliance in Motion Global, may mga achievements awards na tayo in 7 years. Si Dr. Ed Guardo Cabantog, si Dr. Ed po, ina-awardan siya na Entrepreneur Magazine noong 2010, one of the most outstanding entrepreneurs sa buong Pilipinas. At ang maganda po dito, pina-proud din po ako sabihin sa inyo, tayo po ay nirecognize ng BIR, Bureau of Internal Revenue, nakalagay po dito sa may left side po, lower left, yan. Top 1,000 companies with the highest remittance of withholding tax. Ang tanong, pag tayo ba pinansin ng BIR, ang company ba natin legal o legal na legal? Legal na legal. Lalo na po ngayon, napakahigpit ng BIR. Tama ba? Ito po yung mga achievements awards po natin. At Alliance in Motion Global, na isa sa goal ng company is to expand globally. Pwede naman tayo dito sa Pilipinas lang. Yun nga lang, kung ikaw po pala ay utak negosyante at gusto mong mas malaki ang kikitain mo, kailangan nag-expand ka pang ibang bansa. Tama ba? At kailangan, yung product natin, kailangan globally competitive din. Kasi pag hindi siya globally competitive, hindi siya papansinin ng ibang bansa. Tama ba? So, kailangan pang-international yung tie-up company natin at yung mga manufacturer ng products natin. So, ano po yung tie-up company natin? Nature's Way. Pakisabi po, Nature's Way. Nature's Way, it's a $1 billion company no over 45 years na nag-exist sa US. Ang maganda niyan, ito po ay debt-free, ibig sabihin walang utang. At nasa New York Stock Exchange at lahat po ng products na kinikater natin at ng Nature's Way, yan, US FDA approved, ang counterpart dito sa Pilipinas ay BFAD. At sa ibang bansa po na inopen po natin, may mga AIM Global po kasi tayo sa ibang bansa na. May mga branches po tayo, six countries na po ang na-open po natin. Meron tayong Nigeria, Hawaii, meron na rin po tayong Taiwan, Hong Kong, Singapore, at meron na rin po tayo sa Dubai, sa Kuwait. Marami na pong mga bansa rin pong i-open soon po dito, lalo na sa 2013. Kaya po, ang AIM Global po, kung gagawin nyo talaga siyang business, napakalaki po yung potential na pwede nating kitain. At alam nyo po ba, ang AIM Global, tayo po ay billion peso company. At sa dami po ng distributors natin, sa dami rin po ng ginawa nating milyonaryo, sa laki ng sales natin, everyday po kasi nagsisales po tayo ng 7 to 8 million per day. Sa product movement pa lang po natin. At sa dami pong ginawa nating milyonaryo, we are proud to say, ang AIM Global po, Alliance in Motion Global, ang #1 network marketing in the Philippines. Yan. So, maganda po dito, lahat din po ng products natin, halal and kosher certified. Ano yung halal? Yan sa mga Muslims. Di ba, pag mga Muslims, pag walang halal, hindi nila binibili yan. Tayo po, lahat ng products natin may halal and kosher certified. Ang kosher, yan po yung tinatawag na binibigay nila dun sa company na may 99.9% all natural. At lahat ng products natin nag-undergo yan sa 200 plus
na medical doctors, herbalists, scientists who's doing the extensive research and development. Kaya lahat ng products natin, clinical studies, proven, safe, and effective. Kaya naman ang Nature's Way, ito po ay ang #1 food supplement and herbal company sa US. Palakpakan naman po natin yun. Isa pa po sa na-in-love ako sa Nature's Way kasi lahat po ng products natin may high ORAC value. Pakisabi po, ORAC. Yan, ang ORAC meaning yan, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ito po yung nagme-measure sa tinatawag po nating mga antioxidants. Antioxidants, layman term. Ito yung anti-cancer, anti-diabetes, anti-hypertension. Mga panlaban sa mga sakit. At yung nagkukos ng mga sakit na yun, ito po ay tinatawag na free radicals. Pakisabi po, free radicals. Ito ang pinanggagalingan ng simpleng ubot-sipon hanggang stage 4 cancer. At pag sinabi mong cancer, ito pala yung sakit na traidor. Bakit? Pag stage 1, stage 2, halos palang walang nararamdaman. Pagdating ng 3 at 4, feeling mo healthy ka, bigla na lang sumakit yung tiyan mo, bigla ka na lang nahilo, bigla ka na lang nawala ng gana. Pagpunta mo sa doktor, sabihin sa'yo ng doktor, naku ma'am, naku sir, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Dahil 6 months to 1 year ka na lang magtatagal sa mundo. Ganon po ang cancer. Bakit ko po yan alam? Dahil yung lola ko po, feeling namin healthy, bata pa po siya, 60 plus lang po siya nung namatay. Nagulat po kami, stage 4 cancer na pala yung lola ko. At kumalat na po sa buong katawan. Ang healthy pa nun, nagbo-ballroom pa yun almost every week. Bigla na lang siya nawalan ng ganan, nagkalagnat. Tapos pagdating po namin, doktor, tuloy-tuloy na po yun hanggang sa namatay na siya. So, ganun po pala ang cancer. Paano ba natin malalaman kung saan pinanggagalingan yung cancer na yan? Simpleng ubot-sipon hanggang stage 4 cancer. Okay lang ba? Bigyan natin ng meaning yung radicals. Yan. Or radiation. Pakisabi radiation. Yan. Sino dito ang may cellphone? Karamihan may mga cellphone na. Pag walang cellphone, parang hindi ka in. Tama ba? Minsan, dahil maraming mga unlimited call, minsan nakikipag-telebabad na tayo. Pansin nyo ba yun? Kapag matagal ka na nag-cellphone, mainit yung cellphone mo, pati tenga mo mainit na din. Pansin mo ba yun? Hindi natin alam, nag-enjoy tayo kakatawag. Yung radiation na yun, nakakasira sa loob ng katawan natin. At hindi lang pala cellphone, pati TV, laptop, yung mga desktop, yung mga kahit mga iPad, may mga radiation po yan na nakakasira sa loob ng katawan natin. And aging. Pakisabi po, aging. Yan. Habang tumatanda kasi tayo, unti-unti na yung production ng antioxidants sa katawan natin. Sa katawan po kasi natin, may sarili yung antioxidants na panlaban ng mga sakit. Ganun po ka-perfect yung katawan natin na create ni God. Yun nga lang, habang tumatanda tayo, yung antioxidants na panlaban sa mga sakit na yun, habang tumatanda, bumabagal yun. Bumabagal yung production niya. So, the more antioxidants pa lang, kailangan natin i-take habang tumatanda tayo. Saan ba nanggagaling antioxidants na yan? Sa mga pagkain kinakain natin, especially sa mga fruit and vegetables. So, ano pa? Air. Pakisabi po, air. Mahirap or mayaman ka man, pare-pare ba tayong hanging nilalanghap? Yes, at alam naman natin, dito sa Metro Manila, hindi na ganun ka-safe ang air. Tama ba? Hindi na talaga ganun ka-safe. At wala kang makikita dito mayaman, may balon dito, dahil di na masyadong fresh ang air. May balon dito, may hila-hilang oxygen. Wala kang makikita ng ganun. Bakit? Kung ano yung nilalanghap ng bawat isa, kahit polluted man yan, pareho-pareho tayo, nilalangap. Kailangan lang natin mag-prevent. Ano pa? Drugs. Side effect ng mga drugs. Pansin nyo ba, minsan, dahil sa panahon ngayon, paiba-iba yung weather. Pansin nyo, minsan, bigla ka na lang sumakit yung ulo, sumakit yung lalamunan, sinipon, nilagnat, mga ganon. Kailangan pala, hindi tayo umiinom agad ng synthetic drugs, kahit paracetamol. Dahil kapag pala, sumama yung pakiramdam natin, kailangan lang tayo uminom ng water, at least 8 to 10 glasses of water. Kapag lalo na pag may sakit tayo, dadamihan natin. Kumain tayo ng fruit and vegetables, dadamihan ng vitamin C, lalo na sa mga fruits. At the same time, magpapahinga tayo.
Kasi pala, yung katawan natin, kailangan lang niyang ipahinga. Kailangan lang niyang i-avoid yung mga medyo trash. Ano yung mga trash? Mga fatty foods, mga junk foods, para mapahinga yung katawan natin. At magtataka kayo. Paggising nyo, energized na kayo, parang feeling mo, okay ka na ulit kahit hindi ka uminom ng synthetic drugs. Tama ba? Pag nakapagpahinga na. So, ibig sabihin, ang synthetic drugs po kasi, unang-unang pupuntirahin niya yung liver natin. Sisirain po niya yung liver natin. What else? I, infections. C, chemicals. Kasama rin yan sa food preservatives. A, alcohol. Pakisabi po, alcohol. Alam naman natin, kapag too much intake of alcohol, ano mangyayari? Lasing. Hindi. Siyempre, kapag years ka na uminom, lalo na, yung iba po kasi, kahit moderate drinker, yung tipong iba, sige, ano muna ako, mga isang bottle, magiging magugulat ka, 2 bottles na, di kaya, tapos everyday, yung iba ganon, di ba? O di kaya once a week umiinom. Pag years ka nang laging umiinom, ang unang-unang sisirain po talaga niya, yung liver natin. Bakit laging liver? Kasi ang liver, ang tagasala ng dumi sa loob ng katawan natin. Tama ba? Yan, what else? L, lifestyle. Pakisabi po, lifestyle. Alam niyo po ba yung usong-usong lifestyle ngayon, especially sa Metro Manila? Tanong niyo po sa akin kung ano? Ito po ay pagpupuyat. Kala niyo kung anong usong lifestyle, di ba? Bakit? Kung dati wala masyadong trabaho sa gabi, ngayon mas maraming trabaho sa gabi. Tama ba? At last month po, may nabasa ako sa internet. Kung gusto mo pala magkaroon ng sharper mind, kailangan natutulog ka ng at least 7 to 8 hours per day at sa gabi. Iba kasi ang tulog sa umaga sa tulog sa gabi. Kaya pansinin mo, kahit ang haba-haba ng tulog mo, pero sa umaga ka natutulog, pagising mo, feeling mo pagod na pagod ka. Na-experience yun na ba yun? Kasi iba po talaga yung body clock natin. Ang body clock natin, pang gabi po talaga tayo. So, kailangan pag natutulog tayo, kailangan deep sleep. Yun talagang tulog po talaga. Kasi yun din yung time na inaayos ng katawan natin, yung buong katawan natin. Nagets nyo? Kung merong kailangan ayusin, inaayos niya kapag tulog tayo. Ano pa sa lifestyle? Dapat nag-e-exercise. Di naman kailangan basta-basta exercise lang. Pwede ka mag-start ng walking, tapos fast walk, tsaka ngayon pwede mag-jog. Pwede na po yung mga ganong simpleng mga exercise. Ano pa? S. Pakisabi po, stress. Sino dito ang stress? O mukhang stress lang. Yan. Alam nyo kung dati, nung bata ako, pag sinabing stress, akala ko pag may sobrang dami kang problema, akala ko yun ang stress. Ngayon pala, pag sinabing stress, kahit simpleng nainis ka, simpleng na bad trip ka, simpleng nairita ka, kahit ganito na lang, nanonood ka na lang ng movie, na kahit television, yung bida na gustong-gusto mo, papatayin na, di ka aping-apin na inis ka ngayon doon sa kontrabida. Yung inis mo na yun, kahit nanonood ka lang, wala ka sa sitwasyon. Nanonood ka lang. Yun po ay stress na. At ang stress, pinanggagalingan ng simpleng ubot-sipot hanggang stage 4 cancer. Gusto niyo bang maiwasan ang stress? Kailangan natututo tayong ngumiti araw-araw. Okay lang ba? Ngitian mo ulit yung mga katabi mo? Yan, bigyan mo ulit yan ng magandang ngiti. Sa mga tao po kasi, may mga tao kasi na hindi mahilig gumiti. Yung tipong ngiti, sobrang tipid lang. Alam niyo po, ang smile, ang laugh, libre po yan. Kailangan po natin laging ginagawa yan. Kasi bumabata ka na, gumaganda ka na, gumagwapo ka na, stress-free ka pa. Okay lang ba? Ngitian mo, bigyan mo ng magandang ngiti yung mga katabi mo. Yan, iba talaga, parang pilit-pilit pa no? Parang ayaw mo mitin. Lalo na pag Christmas. Hindi ko alam sa inyo kung namomoblema ba kayo sa ireregalo nyo o ano ba. Kasi yung ngiti nyo parang kailangan laging masaya, laging nagsasmile. Ano pa? Smoking. Pakisabi po, smoking. Marami na ako iniikutan na lugar. Tuwing tinatanong ko po, sino dito ang naninigarilyo? Aba, wala na pong nagtataas. Bakit? Alam na nilang nakakamatay. Kaya ngayon, babaguhin ko ang tanong ko. Sino dito ang may kakilalang naninigarilyo? Yan, meron, halos lahat na may kilala. Kilala niya yung sarili niya. Alam niyo po ba, ang 1 stick of cigarette, isang stick lang ng sigarilyo, ang pinapatay niya sa loob ng katawan natin,
is 1 million cells. One stick of cigarette, pinapatay niya 1 million cells. Pakisabi po, cells. Yan, ang cells po, ito yung smallest functional part ng body natin. From head to toe, we have 70 to 100 trillion cells in our body. Nung may nakausap ako, sino dito ang naninigarilyo? Yung may kakilala ng naninigarilyo, sabi sa akin after, meron kumausap sa akin, sabi niya, ma'am, isang stick lang naman ako araw-araw. 70 trillion naman ang cells ko. Nag-minus pa, nag-mathematics. Sabi ko, kahit hindi ka naninigarilyo kasi meron pong tinatawag na first hand, second hand, at may bago po ngayon, third hand. Ano yung first hand? Yun yung naninigarilyo. Yung second hand, ito yung tinatawag na pag may nag-smoke, ikaw yung lumalanghap ng lahat ng binubuga niya. Yung third hand na bago, yung third hand po na bago, yun po yung tinatawag na, pag for example, di ba marami ngayon, may room na smoking area. Pumasok ka dun sa room na yun, masyadong mausok. Pagpasok mo, ilang minutes ka lang nag-stay, dumikit agad sa buhok mo, dumikit sa damit mo, pag amoy mo na yun na po ay tinatawag na third hand. Or kahit nga ganito nag-aabang ka ng sasakyan mo. Di ba yung mga sasakyan, mga pollution? Di ba? Mga usok. Paglanghap mo na yun, hindi mo naman iniintindi yung mga usok na yun kasi ang iniintindi mo, yung sasakyan mo. Yung usok mo na yun, nakakasira din ng lungs po natin. Tama ba yun? Yan. So, marami pong nagsasabi, bakit ko kailangan mag-prevent ng mga sakit? Healthy naman ako Wala naman akong nararamdaman. Maraming naniniwala ng ganyan. Tama ba? Especially, sinasabi nila, bata pa ako, malakas pa ako, wala pa nga akong 40, wala pa akong 50. Bakit ko kailangan mag-prevent? Bakit ko kailangan mag-pa-check up? Di ba pag ang papa-check up tayo, nagpre-prevent na rin tayo? Tama ba? May dalawang reasons kasi yan bakit hindi nagpapacheck up ang mga tao. Number 1 na reason, ayaw malaman ang sakit. Tama ba? May number 2 na reason yan. Kaya ayaw magpa-check up dahil baka magkasakit pag nalaman ang bill. Hinay blood, no? Hinay blood. Bakit? Inhale, exhale pa lang, magkano na? Mga 600, 700, depende sa doktor, depende sa hospital. Tama ba? So, magugulat kayo yung budget yung pag-uusapan. So, maraming sinasabi, maraming tao, hindi na lang ako magpapacheck up, pero naniniwala tayong lahat na prevention is better than cure. Tama ba? Na health is wealth. Tama ba? Pero bakit di nga tayo nagpapacheck up? Dahil sa takot at sa gastos. Tama po ba yun? Pero tayong lahat, marami sa atin, simula bata pa lang tayo, nag-aral tayo, hanggang lumaki tayo, hanggang sa nagkatrabaho tayo, trabaho, para saan ba yung trabaho natin? Para sa sarili natin. Tama po ba yun? Pero hindi natin napapansin, kakatrabaho po natin, later on, nagkakasakit na tayo. So, kailangan binabalance po natin lahat yun. Hindi lang puro trabaho, or kung nagtatrabaho ka, kailangan yung health mo, na-prevent mo pa rin siya. Kasi kahit anong trabaho pala natin, pero later on, nagkasakit ka, lahat ng sinave mo para sa trabaho mo, para sa pamilya mo, magpupunta lang yun sa sakit mo, sa gastos mo. Tama ba? Kaya po ba, naniniwala kayo, uulitin ko, na prevention is better than cure. Na health is wealth. Ito po marami nagsabi, wala akong nararamdaman. Hindi ko po sinabi na pwede tayong magkagayan. Ito po yung mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil sa lifestyle natin. Ano yan? Breast cancer. Ito po, hindi siya nakatapak ng chocolate. Ito po yung paa ng diabetic. Yan. Kaya po siya dark na dahil nabubulok na po yan. What else? Yan. Smoking can cause a slow and painful death. Yan, mga obese. Hindi ka tataba ng ganyan kung yung lifestyle mo, nag-exercise ka, nagpe-prevent ka ng mga fatty foods, healthy yung mga kinakain mo. Too much intake ng fatty foods, mga mataas sa bad cholesterol, pwede kang heart attack. Ito naman yung, yan, may lung cancer. Ito yung ugat na may mga bad cholesterol, kamay na may arthritis, bibilisan ko na lang po Yan yung diabetic. Ito po yung lungs na sobrang bulok na. Sobrang may sira na, may sakit ka na po niyan.
gastric cancer, intestinal cancer, lymphatic cancer, and breast cancer. Ito po yung mga normally po, mga top na diseases sa buong mundo po yan. Meron po ba tayong katawan? Sa katawan natin, meron niyang systems, meron niyang organs, meron niyang tissues, at meron niyang cells. Sabi ko nga po, ang cells po, ang smallest unit functional part ng body natin. At unang-unang pinupuntirya ng free radicals, yung stress, yung pollution na yan, yung cells natin. Yung pinakamaliit po. Dahil pag nasira yung pinakamaliit sa loob ng katawan natin, automatic ba yung tissues masisira? Yung organs masisira? Yung katawan natin masisira? Kaya pala tayo nagkakasakit, and according sa WHO, World Health Organization, with the increase of killer viruses, mutated persistent germs, our only hope and defense must lay within our own immune system. Kaya naman pala natin labanan yung mga viruses na yan, mga sakit na yan, kung tayo ay fully nourished. Kung mataas yung resistensya natin, kung malakas yung immune system natin. Pero paano nga ba natin yung gagawin? Tama ba? Yun ang mga tanong. According to WHO, in order for us to remain healthy, kailangan natin kumain at least ng 5 different kinds of fruits and 5 different kinds of vegetables every day. Pero bakit hindi na naman yung nagagawa? Number 1, budget na naman na pag-uusapan. Tama ba? Number 2, dahil sa fast pace ng buhay natin, imbis na mamamalengke ka pa, bibili ka na lang ng luto na, yung ayos na, yung nakaprepare na. Masyado tayong busy. Tama ba? Sa sobrang fast pace natin, puro tayo fast food. Magugulat ka, yung buhay natin, fast na din. Kaka-instant food natin, magugulat ka. Pati sakit mo, instant na din. Pag nagpa-check up ka, nagkasakit ka, pagka-check up mo, sabihin mo sa doktor, nagalit ka pa eh. Naku, Dok, mali itong result na to, mali talaga. Wala kaming sakit na ganyan, wala kaming lahing ganyan. Nainis ka pa sa doktor noon, sinisi mo pa siya. Hindi mo nasisi yung sarili mo. Dahil sa lifestyle na ginagawa natin. Tama ba? At pansinin nyo, pati yung water na iniinom natin. Ngayon, hindi na tayo basta-basta pwedeng uminom sa gripo. Tama ba? Kung iinom tayo sa gripo, kailangan papakulaan natin siya ng 3 to 5 minutes bago siya inumin. Even the water that we need every day, polluted na din po. Kaya mapapansin nyo, puro mga bottled waters. Tama ba? Hindi po dahil social tayong lahat, pero dahil yung health natin, yung pinag-uusapan natin. Tama ba? And according sa WHO, kung hindi natin to kayang gawin, kailangan daw uminom tayo ng tinatawag na food supplements. Pakisabi po, food supplements. Yan, food supplements na matataas sa antioxidants. Food supplement, this is not a medicine. Kaya nga po siya tinawag na food supplement because it is a food. Pagkain na kailangan natin araw-araw. Kung hindi natin yan kayang gawin, 5 different kinds of fruit and vegetables every day, uminom ng food supplement na matataas sa antioxidants. At ang good news po ngayon, ang product po natin na ikikater mo natin at ibibusiness po natin, it's a food supplement na magagamit natin ng pamilya natin at share po natin as business. It's a food supplement na mataas sa antioxidants. Ano po yung product po natin? Ito po yung tinatawag na C24/7. Pakisabi po, C24/7. Yan. C stands for cellular protection, cellular immunity, cellular energizer, cellular enhancement, cellular support, cellular nourishment, cardio protection, and cancer protection 24 hours, 7 days a week. At kung mapapansin yung mga first statements, ano mga nakalagay? Cellular. Dahil pag tinig po natin ang C24/7, didiretso siya sa pinakamaliit sa loob ng katawan natin, which is yung cells natin. Ang gagawin niya, aayusin niya yung cells natin, inu-nourish niya, susuportahan niya, protektahan niya against free radicals, at pag naprotektahan niya, yung cells, yung tissues, yung organs, yung system natin, at yung buong katawan natin, protektado ba? Yes, protektado. Bakit napakaganda ng C24/7 natin? Dahil sa isang kapsula, meron tong laman ng more than 22,000 phytonutrients. Pakisabi po, phytonutrients. Phytonutrients meaning nutrients coming from the
plants. Meron tayong 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Ito pong mga vitamins and minerals natin and trace minerals po natin. Pag kulang tayo sa katawan natin ng vitamins, pwede rin tayong magkasakit. Tama ba? Ano pa? Dinagdagan din natin siya ng 12 whole fruit juice blend. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange grape, and pineapple. These fruits are all high in antioxidants, mga panglaban ng mga sakit natin. Yung cranberry itself, maganda po to, especially sa mga babae with reproductive problem, yung may UTI, urinary tract infection, pang-prevent at the same time, pang-cure ng UTI. Yung mga berry family, berries po, hindi po berry-berry ha, sakit yon. Yung mga berries po natin, maganda yan in lowering bad cholesterol. What else? Dinagdagan din natin ng C24/7 natin ng 12 whole vegetable juice blend. Parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, and garlic. O, diba? Parang pwede ka na mag-chop suey. Panganda sa Pasko at New Year. Again, these vegetables are also high in antioxidants. Kung mapapansin nyo, ilan lahat ang laman ng fruit and vegetables natin in one capsule ng C24/7? 12. Ilan ang requirement ng WHO in order for us to remain healthy? 5. Nung una pa ako, first timer ako, sabi ko, kahit doblehin pa ng WHO ang requirement niya, gawing 10-10, okay lang, dahil lang C24/7 may 12, so pasok pa din tayo. Tama ba? What else? Nakalagay dyan, whole, buo. Dahil over 90% ng nasa balat at nasa buto, nandun ang mga nutrients. Hindi naman po natin kayang kainin yung mga balat at buto. Tama ba? Tinatapon lang natin yon. Pero dito po, balat, buto, juice, lahat po yan in-extract in one capsule ng C24/7. Palapakan din po natin ulit yan. Next, dinagdagan natin siya ng 18 amino acids, mga building blocks of proteins, good for our muscles. Yan nagre-repair para sa muscles and tissues po natin. And ano pa? Dinagdagan natin siya ng 14 green foods, spirulina blend. Pakisabi po, green foods. Ano itong mga to? Alfalfa, barley grass, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, thistle, chlorella, plantain, spirulina, and cilantro. These green foods are all high in chlorophyll. Nung science 4 natin, yung mga elementary natin, pag tinanong, what is the green coloring pigment of the plants? Chlorophyll. Akala natin, nung science 4 natin, pinapamemorize sa atin yun. Akala natin, nung bata natin, yung chlorophyll, pang kulay lang siya ng halaman. Yun pala, ang chlorophyll, mataas siya sa antioxidants. At the greener the plant, mas green pala yung plant, the higher the antioxidant it has. So, mas maganda, mas green yung plant na kinakain natin. And spirulina, pakisabi po, spirulina. Yan, spirulina. Yan po yung tinatawag sa US na complete food. Yan yung mga kinakain ng mga astronauts. Pag pupunta sila ng space, kasi sa space walang kanin dun. Walang ulam, magliliparan na yung lahat. So, yan yung kinakain nila para mabuhay sila. So, sa atin, ang spirulina, nasa isang kapsula ng C24/7. Yan. What else? Dinagdagan din natin siya ng 12 healing mushrooms. Cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yabushatake, hamumasatake, kawaratake. Yan. Chaga, zuling, agarikon, and meshima. Madalas ang joke po dito, take, diba? Iwas, atake. Tama ba? Mamaya naman, pag umuwi kayo sa bahay. Saan ka galing? Doon, sa AIM Global, may product. Para saan daw yung product? Ewan ko, pang-atake daw. Ano yung masabi nyo, ha? Yan, pero kanina sabi ko, diba, iwas atake. Totoo pong iwas atake to dahil mataas tong lahat sa antioxidants. At ang take po, in Japan, tawag dyan ay mushrooms. Ito pong mga mushrooms natin, mataas yan sa polysaccharide, na yun po yung nagiging metro aid. Mga tagalinis, tagawalis, tanggal ng waste, toxin sa katawan natin para matanggal yung mga dumi. Tama ba yun? Next, lagyan natin din siya ng 12 digestive enzymes, mga probiotics, lactobacillus, lactobacilli. Yan ay maganda sa digestive system natin. Tanong ko lang po dito, sino dito ang everyday, once a day, nagbabowel movement? Meron po ba dito nagta-twice a day?
Wow, grabe, may nagta-twice a day. Meron po ba nagta-thrice a day? Thrice a day? Meron pa rin. 4 times a day. 5 times a day. Tatain na yon. Yung every other day, meron po ba? Meron. Yung iba po, hindi po nagtaas. Kung kailan na lang po madatnan. Hindi na nabilang, no? Bakit ko po yung tinatanong? Kung dati po kasi once a day is enough, ngayon po hindi na. Kung ilang beses pala yung meals natin na pagkain, ibig sabihin ng meals, breakfast, lunch, and dinner. Kung ilan yung times na kumain tayo ng meals, yun din yung times ng bowel movement natin. Yun nga lang, marami sa atin, hindi kaya yun. Tama ba? Even ako, hindi ko po kaya yun. Yung kada kain ko, mamaya mag-bowel movement na ako. Pero yung iba, merong ganun. Tayo, madalas, pagkakain natin, at the end of the day, tsaka mag-bowel movement. O di kaya pagkagising sa umaga, nag-bowel movement. Tama ba? Yan. So ngayon po, may measurement na. Gusto niyo ba malaman yung measurement? Itaas niyo po yung right hand niyo. Di ba po may middle finger dyan? Titigan niyo po yung middle finger niyo down to your elbow. Mababa. Naku po, ganyang kahaba ang bowel movement every day. Pero hindi ganyang kataba. Yung iba nagulat eh. Nagulat na takot. Bakit? Hindi po ganyang kataba. Akala nila ganyang kataba. Ano po tayo? Thumbs up. Sige, thumbs up. Yung guhit po dyan, ibilog natin siya ng peso sign. Yung guhit dyan sa thumb natin, ibilog natin siya ng peso sign. Yan. Ganyang kataba. Ang bubu everyday. Pero kung hindi ganyan kahaba, 2 dangkal or at least 1 foot, kailangan ang binabawal movement natin everyday. Especially kung tayo po ay kain ng kain. Lalo na mga Pilipino, may breakfast, may merienda, may lunch, may merienda na naman, nag-dinner na, at matutulog na lang, magpapahinga na ang tiyan, nag-midnight snack pa. Tama ba? Ganito po kasi ang itsura ng ating intestine. Meron po yung mga hair-like structure sa gilid. Yung mga hair-like structure na yan, every time na kumakain tayo, sila taga-absorb ng mga nutrients. Yun nga lang kapag hindi malinis yung intestine natin, yung katawan natin, meron po yan nabablock na mga toxins. Napupunta yan dyan sa mga gilid dyan. So, mangyayari, once na kumain ka ulit na nutritious na pagkain, hindi niya lahat na absorb kasi nga merong nakaharang. Good thing with our 12 digestive enzymes, unti-unti niyang tatanggalin yung mga nakabarang mga toxins. Ibig sabihin ng toxins, di ba nakakalason? Waste, anong waste? Dumi. Tatanggalin niya yung mga hindi kailangan sa loob ng katawan natin. Ilalabas niya. Kaya pag nag-take kayo ng C24/7, especially kapag constipated ka, paglabas mo niyan dahil madumi yan, naku po, maghanda na po kayo ng air freshener at electric fan. Kasi sobrang baho niyan. Dahil kailangan po nating ilabas yung mga dumi sa katawan natin. Pero after naman po nun, magiging healthy na yung digestive system natin at yung buong katawan natin. Maganda ba yun? Palapakan naman natin ng C24/7. What else? Dinagdagan din natin siya ng 12 specialty nutrients, good for our nervous system, mga memory enhancer, mga brain booster, at maganda rin po ito. Especially, pag marami kang iniisip, nahihirapan ka mag-concentrate, nahihirapan ka pag mag-focus ka. Maganda to with the help of our 12 specialty nutrients, kahit marami kang iniisip, maraming distraction sa'yo, kayang-kaya mo pa rin mag-focus at mag-concentrate. And dinagdagan natin siya ng 10 essential fatty acids, mga omega-3, omega-6, and omega-9. Good for our heart, brain, skin, and our eyes. At hindi lang siya nagtatapos. Marami pang laman ng C24/7 natin. Dahil dinagdagan natin siya ng 5 anti-aging and antioxidant enhancers. Cysteine hydrochloride, good for our liver. Quercetin, concentrated grape skin extract, green tea, and coenzyme Q10. Yung coenzyme Q10, yan po ay tinatawag na vitamin for our heart. And dinagdagan natin siya ng 4 longevity polyphenols, Japanese knotweed, premium red wine extract, grape seed extract, and concentrated red wine powder. Yung 4 longevity polyphenols po natin, mataas po yan sa tinatawag na resveratrol. Pakisabi po, resveratrol. Yan, ang resveratrol, ina-activate niya po yung SIRT-1 or SIRT-1 in our body at once po inactivate niya to, ang gagawin niya, papahabain po yung buhay natin. Paano nangyari yun? Proprotektahan niya
every organs in our body like our brain, kidney, liver, lungs, lahat po ng organs natin paprotektahan niya. Especially yung heart po natin. At once po naprotektahan niya, pinahaba niya yung buhay. Yung buhay ba natin, hahaba din? Yes, ganun kaganda ang longevity polyphenols. Palapakan naman po natin yun. From 29 vitamins and minerals down to 4 longevity polyphenols. Marami po ba yan? Nung first time ako, nung diniscuss to sa akin, sabi ko, pambihira, baka naman kasing laki ko yung capsule na yan. Bakit? Fruits pa lang, vegetables pa lang, may mushroom pa, at dami-dami ng laman. Tama ba? Pero dahil po sa nanotechnology, pakisabi po, nanotechnology. Yan, nanotechnology, pinaliit po natin yan lahat na sobrang liit niya, na mas maliit pa siya sa cells natin, pinaliit po natin yan para magkasya po in one capsule. Maganda ba yon? Lahat po na ingredients natin are all natural and even the capsule itself, yung pinambalot po natin ay vegetable. Pakisabi po, V-Caps. Yan. May comparison test dito. Brand A, C24/7, brand A, B, and C. Dahil after 15 minutes, ang C24/7, tunaw na po siya. Ito po ay 5 times faster than other leading brands. Ang maganda dito, number 1, natural. Number 2, for example, may dumping syndrome. Ano yung dumping syndrome? Yung tipo, may mga tao po kasi, ang sakit. Pagkakain, wala pang 1 hour or 20 minutes lang. Pagkakain, nagbabawal movement na. Ganong kabilis yung metabolism niya. Or minsan naman, wala tayong dumping syndrome, pero mabilis yung metabolism. Tama ba? For example, yung brand A. Ininom natin. Example lang, brand A. Ininom natin yan. May dumping syndrome or wala. For example, uminom tayo, tas kumain tayo. Wala pang 1 hour, nagbawal movement agad tayo. Ibig sabihin, yung ininom natin na brand A, na hindi pa natutunaw, nilabas agad natin. Sino nakinabang? Yung katawan natin o yung CR? Yung CR. So kung nangihinayang ko, okay lang naman. Pwede nyo naman pong hanapin. Kunin. Biro lang. So ito, maganda po dito, dahil ang C24/7 natin, may dumping syndrome ka man o wala, tunaw na agad siya sa loob ng katawan natin at absorb na agad ng katawan natin. Palakpakan naman natin yon. Aside sa nanotechnology, dinagdagan po natin siya ng Synertech. Pakisabi po, Synertech. According sa research, pag mas maraming antioxidants, nagsama-sama, mas effective siya, powerful siya, at stronger siya compared yung isang klase lang ng antioxidant. For example, vitamin C na tinataasan yung milligrams. Kasi marami tayong paniniwala na kapag uminom ka ng vitamin C, tataasan mo lang yung milligrams. Pwede na yon. Madalas po, pag sobra-sobrang vitamin C, iniihilang natin yon. Nagiging waste lang, sayang lang. So, dito sa Synertech, dahil marami tayong ingredients, marami tayong antioxidants, nagtutulong-tulong sila, so nagiging powerful, stronger sila, at mas effective. Maganda ba yon? Yes, dinagdagan din natin siya ng Phyto-Alkatech. Pakisabi po, Phyto-Alkatech. Yan, ito po ay nilagay natin para maprotektaan at manutrate yung posibleng acid na magdadamage sa stomach natin. So, ang Phyto-Alkatech for proper absorption at faster absorption ng lahat ng diniscuss ko na antioxidants sa loob ng katawan natin. Maganda ba yun? Maganda bang C24/7 natin? Alam niyo po, meron akong nakausap. Sabi sa akin, ako Ining, hindi ako naniniwala dyan sa mga food supplement na yan. Tigilan mo na yan. Huwag mo nang i-market yan. Dahil yung nanay ko, yung tatay ko, mahaba yung mga buhay, mga lolo ko, mahaba yung buhay. Hindi naman sila nag-food supplement. Sabi ko, Tito, tama po yun. Hindi sila nag-food supplement noon, tas humaba yung buhay nila. Pero ang pag-uusapan natin kung noon. Pero kung pag-uusapan natin ngayon, pag hindi ka nag-prevent, hindi ka nag-food supplement, ikaw po yung kawawa. Bakit? Dahil sa lifestyle, stress, pagod, pagkain kinakain natin, mga chemicals, tama ba? Iniinom natin, hindi na po pwedeng hindi ka mag-food supplement. Lalo na, pag marami kang mga pamilya, marami kang mahal sa buhay na gustong tulungan, mas kailangan mag-food supplement. Bakit? Para humaba yung buhay mo, makasama mo sila ng matagal. Tama ba? Tama ba? So, mas maganda, the more tayong umiinom ng food supplement, especially po, lalo na po ngayon, malapit na po ang
Mga holidays, ito po, maraming mga events. Di ba pag mga events, nandyan na yung mga lechon, nandyan na yung mga bawal, mga pang-high blood. Mas kailangan po natin siya sa katawan natin para may panlinis tayo at may pag-prevent tayo sa mga sakit. Palakpakan ulit natin ng C24/7. Next product po natin, Complete Phyto Energizer. Pakisabi po, complete. Yan, ito rin po yung laman ng C24/7 natin. Kung kaninang C24/7 natin, meron 22,000 phytonutrients. Ito po with 16,000 phytonutrients. Ito po, mas nare-recommendan po natin yung complete sa lactating mother, nagpapadede po na mother, sa buntis, sa baby, sa 60 years old and above, at sa mga pasyente po na may blood thinning products. Ito po yung complete na nire-recommend natin. Ito po pala, bago po ako magpatuloy, sa lahat po ng nakinig po ngayon, at sa mga distributors ng AIM Global, pag po kayo may pasyente, huwag niyo po papatanggal yung medication sila. Yung iba po kasi pinatatanggal eh. Wag na yan, wag mo nang bilhin yan. Ito na yung palit mo, C24/7, di kaya complete. Wag po ganun. Sabihin po natin, ang complete po, or C24/7, pang-prevent po, at pang-neutralize po ng posibleng madadamage sa natin, sa organs po natin. Pantulong pampalakas ng immune system. Pero mas maganda, pag every Saturday po kasi, meron tayong seminar din dito. 3 p.m., 2 p.m., and 7 p.m., meron po tayong seminar dito. Doctor po yung nagko-conduct. At after po noon, meron pong free consultation. Mas maganda kung meron po kayong pasyente, tanong nyo po yung kalagayan at pwede pong itanong dito sa doctor natin. Maganda ba yon? Kasi kahit po ito food supplement, hindi rin po tayo basta-basta nagbibigay sa mga umiinom ng mga medications. Tama po ba yun? Next product natin, Restore Life. Pakisabi po, Restore Life. Ito rin po yung may resveratrol. Yung pwede humaba yung buhay natin. Yun nga lang, ito po mas concentrated. Complete plus Restore Life plus 5 more anti-aging and antioxidant enhancers. Kaya we came up ng C24/7. Maganda ba yun? Next product po natin, pakisabi po, Slim and Trim. Yan, ito ay papayat ka in a natural way. Bakit ka papayat? Ito po ay appetite suppressant. Ang main ingredient niya is Glucomannan hudrea gordoni. It's a kind of plant na kinakain ng mga hunters before. Di ba yung mga hunters matagal sila bago makakain? Kinakain nila to yung plant na to, tapos inom lang sila ng inom ng water, kasi kada inom nila ng water, nag-expand yung Glucomannan hudrea gordoni sa loob ng stomach nila. So feeling nila, busog sila. So tinidrik ng stomach natin yung brain natin, sasabihin niya, oh brain, huwag ka na masyadong kumain kasi busog pa ako. So ngayon, yung kain mo ngayon, medyo mapapaunti na compared sa kinakain mo normal. Siyempre, pag konti ang kinakain mo, papayat ka o tataba ka? Papayat ka. Pero kung gusto mo naman ng desired body mo at sobrang sexing figure, kailangan samahan mo siya ng exercise. Maganda ba yon? Next product po natin, Choleduz. Pakisabi po, Choleduz. Yan, from the word itself, Choleduz, it's a cholesterol reducer. Nire-reduce niya at nilowers na yung mga bad cholesterol sa loob ng katawan natin. And as we age, habang tumatanda tayo, hindi po natin naiiwasan na hindi tayo kumain ng medyo mga fatty foods. Sabi ko kanina, especially ngayon, mga holidays na, tama ba? Maraming mga lechon na nakakain dyan. Tama ba? Kapag pa naman nakahain ng lechon, kita mo ngayon ang crispy-crispy ng balat. Si ate, mga ganun na, parang gugutom na siya. Narinig ko yung niya, ang kwento pa lang yan, paano pa kaya pag nandiyan na talaga sa harap niya? Tama ba? Yan. At kapag kumain ka ng lechon, na hindi kumain ng balat, kahit kurot man lang. Di ba parang hindi ka kumain ng lechon? Tama ba? Ang balat ng lechon, 100% bad cholesterol. Ganong kalala. Syempre, kada kain po natin, especially, ako po talaga, inaamin ko po, na malakas po kumain ng french fries. At ang fries po talaga, kung gaano kalaki ang fries, ganon din kadami yung oil po nun. Kaya simula po, last month po ata, 2 months ago, sabi ko ba sa sarili ko, kahit amoy pa lang ng fries, parang gustong-gusto ko na kumain, pinaprevent ko na po siya na hindi kumain. Kasi po, kahit bata pa lang ako, mas gusto ko pa nagpe-prevent. Kesa naman, kasi kapag kunyari kumain ka ng kumain ngayon, hindi naman yan bukas, aatakihin ka sa puso, hindi naman ganun eh. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, after 10 years, after 20 years, dun ka sisingilin. Tama ba?
Kaya tinatanong ko kayo kung prevention is better than cure. Sabi niyo, oo. Pero sabi ko nga, dahil talaga dala ng holidays at dala ng sarap ng mga pagkain ngayon, hindi natin maiiwasan. For example, ito ang ito yung ating ugat. Kakakain po natin ng mga bad cholesterol. Yung mga bad cholesterol po na yan, napupunta sa lining ng ugat natin. Ganito po kasi yung daloy ng dugo natin. Kada kain ng mga bad cholesterol, mga fatty foods, medyo kumakapal yang bad cholesterol na yan. Pag inatake, pag nagkaroon ng bad cholesterol, pag nagkaroon ng high blood pressure, pupunta ngayon sa doktor. Siyempre, ang doktor, bibigay niya para pampaluwag ng may bad cholesterol. Para magkaroon, dumaloy yung dugo natin ng mas maayos. Yun nga lang, dahil pinaluwag lang niya yung may part na may bad cholesterol, bad thing po doon, yung bad cholesterol natin, nandiyan pa rin sa lining. Kaya mapapansin nyo, mga mature, mga matatanda, sinasabi nila, Naku, anong oras na? Nagmamadali yan. Anong oras na? Kailangan ko uminom ng maintenance ko. Tama ba? Narinig nyo na po ba yun? Maintenance. Kaya pala maintenance. Kasi minemaintain niyang maluwag yung lining ng ugat natin para makadaloy ng maayos yung dugo natin. Good thing with our Cholidus, hindi niya papaluwagin. On continuous intake ng product po natin, unti-unti po niyang tatanggalin yung mga bad cholesterol natin. Maganda ba yun? Palakpakan naman natin ang Cholidus natin. At ang Cholidus, hindi lang po siya maganda sa bad cholesterol, maganda din siya sa skin. Kasi with vitamin E siya. At the same time, with DHA, memory enhancer at brain booster. At kapag po may kakilala kayong buntis, maganda pong try natin tong Cholidus natin. Kasi ang mommy, pag nagko-Cholidus with DHA po yun, nalalagyan na yung mommy. At yung bata, nalalagyan na rin siya ng DHA. So paglabas ng baby, 2 times smarter na po ang bata. Palapakan naman natin yon. Next product po natin, Live & Coffee. Sino dito ang nagkakape? Yan. Babaan na po natin kami natin. Palapakan natin mga nagkakape. Sa mga hindi nagkakape po, naiintindihan ko po kayo. Bakit? May mga tao po talagang hindi nagkakape. Why? Kasi the more sila nagtitake ng coffee, mas nangangasim yung sikmura nila, tumataas yung acidity. Normal po yun. Dahil sa caffeine. Dahil caffeine po, mataas po yung acid level po niyan. Ang maganda dito sa ating Live & Coffee, pakisabi po, Live & Coffee. Pakisabi po ulit, Live & Coffee. Maganda sa Live & Coffee natin, ito yung tinatawag na the world's first coffee-ceutical. Umiinom ka na ng coffee, may mga health benefits siya. Number 1, mababa lang po yung caffeine content natin. So, kahit acidic ka, pwede ka na. At the same time, alkaline base yung coffee natin. So, nineutralize niya yung posibleng acid na magdadamage sa stomach natin. At yung kanina, yung sinabi kong complete phyto-energizer, nilagyan po natin pito in every sachet ng Live & Coffee natin. Maganda ba yun? At pwede natin ito i-enjoy na original latte and cappuccino. Pero may mga ibang tao, hindi po umiinom ng mix na. Tanong nyo sa akin kung bakit. Dahil kino-consider po nila yung sugar po nila. Kaya naman gumawa tayo, naglabas po tayo ng coffee po na sugar-free. Pakisabi po, sugar-free. Ito pong Live & Coffee sugar-free natin, ang ginamit po natin na sweetener ay tinatawag pong stevia. Pakisabi po, stevia. Stevia po, ito po ay 300 times sweeter than sugar. At ang maganda yun, kahit mas matamis siya 300 times than sugar, hindi naman na-detect ng katawan natin to as sugar. Ito po ay plant kasi ng halaman. At ang maganda po nito, ang sugar-free natin na Live-in, nakaka-normalize siya ng blood sugar, nakaka-normalize siya ng blood pressure, 0 calories na, 0 cholesterol pa. Maganda ba yon? Palakpakan naman natin ang sugar-free natin. At syempre, kung meron tayong kape, hindi magpapauli ang ating My Choco. Pakisabi po, My Choco. Ito po ay the world's first choco-ceutical. Ito po ay alkaline base. At the same time, merong complete phyto-energizer in every sachet at with DHA, memory enhancer at brain booster. So, uminom ka na, may mga health benefits ka ba? Tanong ko lang po, mabilis ang ulit na activity. Sino dito yung mga first-timers?
Katabi niyo ba yung mga tao nag-invite sa inyo? Okay lang ba titigan mo yan mata sa mata? Sige, titigan mo yan. Galit na. Yan. At repeat after me. Mas maganda, mas malakas. Pag sinabi niyo itong sasabihin ko, O, game na. Friend. Sabi ng speaker, napakaganda daw ng Live Coffee at may choco. Masarap na, may mga health benefits pa. Kaya naman, sabi ng speaker, wag daw uwi hanggat hindi natitikman ang Live Coffee at may choco. Oo nga pala, friend. 3 nga pala ang flavors ng Live Coffee. I-bonus mo na rin ang sugar-free. So, paano ba yan, friend? Wag daw uwi hanggat hindi yan lahat natitikman. Thank you, friend. Wala ba kayo naman yung mga tao nag-invite sa inyo? Grabe, wag talaga kayong hanggat hindi yun natitikman. Ang napakasarap at healthy coffee natin at may choco natin, masarap na siya. May mga health benefits pa. At pag inom nyo ng Live Coffee natin, ng may choco natin, sobrang sarap na. Kahit napakadami mong problema, pag inom mo, yung problema mo nandyan pa din. Hindi, kahit pa paano kakalimutan nyo. So, palapahan nyo ulit yung taong nag-invite sa inyo at ang Live Coffee natin at may choco natin. Next product po natin, pakisabi po, White Light. Ito po ay the world's first glutathione sublingual spray. 8 years ago, 10 years ago, sabi ng mga marketers, sabi ng mga businessmen, sabi ng mga advertisement, pag uminom ka ng glutathione, puputi ka. Eh, ang mga Pilipino, kahit wala nang makain, pumuti lang, carry na. Di ba? Mapangutang lang, mapag-injectable glutathione lang, hindi natin alam. Ang glutathione, it's a liver detoxifier, panglinis siya ng liver natin. Pag sobrang glutathione in our body, ang added effect, pakisabi po, added effect. Ang added effect niya, tsaka ka lang puputi. At ang maganda sa white light natin with vitamin C, so mas proper yung pag-absorb sa katawan natin ng glutathione at the same time, sublingual. Pakisabi po, sublingual. I-spray lang po natin siya sa ilalim ng dila natin kasi sa ilalim po ng dila natin, marami yung open glands na diretso sa blood streams natin. So, pwede natin i-stay dito sa ilalim dila natin 20 seconds to 1 minute. Sabi ko po, 20 seconds to 1 minute. Meron po kasing lumapit sa akin, nagreklamo. Bakit? 20 minutes daw po niyang nilagay sa ilalim ng dila niya. Nagkalawa-lawa tuloy yung laway niya. Sabi ko, pambihira, kahit 5 minutes lang, daming laway na yan. Tama ba? So, ang white light po natin, mas effective siya compared sa capsule form or tablet form at mas safe and unique naman siya compared sa injectable. Palakpakan naman natin ang white light natin. Next product po natin, Perfect White. Pakisabi po, Perfect White. Ang main ingredient po natin, L-cysteine peptide, one of the most advanced anti-aging and skin whitening ever discovered. Etong Perfect White natin, 3 to 5 times more potent than glutathione. And continuous intake ng product natin na Perfect White, pwede kang bumata ng 10 to 20 years. 10 to 20 years, pwede kang bumata. So kung 40 years old ka, minus 20 ka na lang ulit. Ne, biro lang po yun. Ibig sabihin, yung age kasi natin, hindi siya bumababa. Tumata siya ng tumataas. Pero dahil sa technology at sa product po natin na Perfect White, kahit tumatanda tayo, yung itsura natin, pwedeng batakin, pababa. So, dito po minimize na yung mga wrinkles natin, mga freckles, mga blemishes natin. So, magiging makinis ka na, maputi ka na, at batang-bata ka pa. Maganda ba yon? At hindi lang to skin whitening, hindi lang siya anti-aging, nakakapag-prevent pa to ng UTI, urinary tract infection, nakakapag-improve ng eyesight, at sa mga lalaki, nakakapag-prevent po ito ng HIV. Opo, HIV. Hair is vanishing.
Kala ng iba, yes, may solusyon na. Kala may solusyon na sa HIV. Hindi po, nakakapag-prevent siya ng hair loss. Maganda ba yun? Parang ulit natin ang perfect white. Next product po natin, first in our personal care division and first in the Philippine market, ang toothpaste natin na natural essential with 16,000 phytonutrients. Yung complete natin, phytoenergizer na food supplement, nilagay po natin sa toothpaste natin na to. Plus, dinagdagan pa po natin siya ng 5 herbal ingredients. So, ginagawa ng toothpaste natin, nakapag-prevent ng sore throat, gingivitis, other mouth problems, at nagkakaroon tayo ng fresher breath. Mas maganda niyan. Kahit magmalapitan na kayo mag-usap, pwedeng-pwede na. Maganda ba yun? Palaban ulit natin ang natural essential toothpaste natin. Next product po natin, AIM-SIM. First in our Alliance Communication, AIM-SIM, unlimited call. Pag ikaw po ay naka-AIM-SIM at ang tatawagan mo ay naka-AIM-SIM din for only 1,500 in 6 months na po yun. Ibig sabihin, mas mura siya compared sa ibang mga unlimited promos at dinagdagan pa po natin siya ng 50 free text to other networks at hindi ka problema sa signal. Bakit? Tayo po ay powered by Smart, the largest telecommunication here in the Philippines. Palakpan naman po natin ng AIM-SIM. Next product po natin ng bagong-bago. Pakisabi po, Vida. Ito pong Vida natin, kaya po nakalagay dyan, Cardio-Ceutical Drink. Di ba ang cardio for the heart? Mas maganda po ito dahil pinoprotektan niya yung puso po natin. At the same time, ito po ay may stevia sweetener at may Lycovera blend. Yung Lycovera blend, tinutulungan niya po yung puso natin na makapag-prevent din ng heart attack and cardio problems. Maganda ba yon? Ito po ay drink. Ito po ay nakasachet na pwede siyang magamit ng 2 glasses to. So, pag inom mo po dito, ito po ay mabilis na sobrang bilis po ng effect niya. Dahil naka-powdered po siya. Ititimpla mo pag inom mo. Di ba kapag liquid, mas mabilis mag-absorb sa katawan natin. Yun po yung Vida natin. Para paano naman po yung Vida natin? And, ina-encourage ko po lahat po ng distributors na mag-NPP. Ano yung NPP? New Product Policy. Tayo po ay meron tayong policy na gano'n. Kapag meron tayong bagong products, bibili po tayo ng products natin. At the same time, pag nag-NPP ka, meron kang libre na e-movie. Anong e-movie? Libreng sine. Sa lahat po ng SM Cinema, at the same time, meron kang free popcorn and drinks at meron kang mga free sa mga snack bar and other establishments. Maganda ba yon? Yan. So, lahat po ba ng products natin maganda? Ito-try po ba natin? Alam niyo po ba lahat po ng products natin na binibili natin, tinatry po natin at sinishare po natin. Meron po tayong foundation na tutulungan. Ito po yung Alive Foundation. Sabay-sabay po tayong sabihin yung meaning. Always live in victory everyday foundation. Yung mga products po natin, meron pong percentage doon na pupunta po dito sa foundation natin. Yun po ay tinutulungan natin yung mga unfortunate street children, mga nasalanta, mga orphanage, at marami pa po tayong mga organization na natutulungan. Maganda ba yun? Masarap bang nakakatulong? Kaya po ang AIM Global, mas binibless po kasi nagiging blessing po tayo sa maraming tao. Palakpakan naman po natin yun. Ang part ko po today, sabi ko nga is to share with you yung company natin, yung mga reasons behind ng success ko, which are yung mga products po natin. Yung next speaker po, na partner ko, ito po, estudyante din na nag-start, katulad ko po, pero mas maganda siya na yung magkwento sa inyo kung anong nangyari po sa kanya dito sa AIM Global. Siya po ang mag-share sa atin yung business side. Paano natin gagawin tong mga products natin na negosyo at pwede tayong kumita ng malaki. Kasi dito po sa AIM Global, pag ginawa mo yung produkto natin, at yung produkto po natin, sinama mo siya ng magandang marketing plan, talaga naman pong kikita ka ng milyon. At ang maganda po dito, kahit po first time ka na magne-networking, kahit first time kang magne-negosyo, ito po yung sistema na napakadali na maiintindihan mo po talaga. Na kahit ikaw po ay housewife, estudyante, negosyante, kahit po empleyado ka, ito po yung pwede natin gawin kahit i-part-time po natin. Pero I'm sure, pag naiintindihan niyo po yung bigger picture ng sistema po natin, I'm sure, gagawin niyo po talaga tong full-time. And ang maganda po dito, etong tatawagin ko, siya na magkukwento, meron din tayong welcome na
na clapping. Ano yung clapping na yon? Pag sinabi kong 1,000,000, isang palakpak, isang padyak at isang woo. Maganda ba yon? Marami po talaga